mga hindi po namin pagpapatawad, mga biglaang pagkagalit po, O Lord. And even at times when trials come our way without you, Father God, we worry. Patawarin niyo po ang bawat isa sa mga kahinaang ito. And we ask your Holy Spirit to be with us this very moment. At patuloy niyo pong ipaalala sa amin ang iyong kabutihan sa nalalapit po na pagtapos ng taong ito, 2022. You have always been good to each and every one of us. Pagbabalik kay Yahweh, ang mensaheng pinagkaloob nyo sa bawat isa. Marami po kami, Panginoon, na natutunan. Marami po kami patuloy, Lord, na pinagdadaanan. Marami po kami, Lord God, na katagumpayan, Panginoon, na dahil lang man po sa iyo, Panginoon, kaya kami nakakapagpatuloy na maglingkod. Kaya kami, Lord God, na nakakatayo sa harapan mo at nakakapagtaas ng mga kamay namin. Just because of your grace, just because of your mercy, and because of your love, Lord God. Maraming salamat po. At sa umagang ito, Panginoon, dalangin namin na kayo po ang manguna sa aming pag-aawitan, sa aming worship service. Ikaw po, Panginoon, ang maitaas. Hindi po, Panginoon, sa aming kalagitnaan, ngunit higit sa lahat, Panginoon, sa aming buhay. Na kayo po ang makita, kayo po ang madakila, kayo po ang maluwalhati, O Lord. And we pray, Father God, for our pastor, Pastor Archie, sa magbibigay po ng mensahe sa umagang ito. May you bless him, Father. May you give him, Lord, the wisdom, the knowledge. Nagmumula sa iyo na sa kanya pong mga mensaheng bibitawan sa umagang ito. Kami po, Panginoon, may magkakaroon ng panibagong pag-asa, magkakaroon po kami ng kalakasan ng kalooban, na patuloy lamang po na magtiwala sa iyo, Panginoong Yesus. Patuloy lamang po na tumingin sa iyo, Panginoon, at lakaran ng mga salita mo at katwiran mo, Lord. Thank you, Lord, for all those people na pumunta sa banal mong templo at sa mga nanonood online. You are a great God. You are a good Father. Maraming salamat sa araw na to, sa araw ng Kapaskuhan. Maraming salamat, Lord, sa araw ng kapayapaan, sa araw, Lord, Panginoon, na inihanda mo sa bawat isa. Thank you, Lord, at muli, binabalik namin ang mga papuri at pagsamba sa pangalan mo, Jesus, na aming Diyos at tagapagligtas. Amen and amen. Awitan po natin ang ating Panginoon at ibigay po natin ang matataas na papuri at pagsamba sa Kanya. Purihin ka, Jesus. Sa umagang ito, ikaw ay aming tinataas at dinadakila. Kami magpupuri sa'yo sa tanging pangalan mo. O Jesus, ang awiting ito ay alay sa'yo. Kami naririto upang magpuri sa'yo. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, purihin ka, purihin ka, Jesus. Iniligtas kami at iyong tinubos. Purihin ka, purihin ka, purihin ka, Jesus. Kailan pa man ikaw ang aming Diyos. Kami magpupuri sa'yo sa tanging pangalan mo. O Jesus, ang awiting ito ay alay sa'yo. Kami naririto upang magpuri sa'yo. Purihin ka, purihin ka, purihin ka, purihin ka, Jesus. Iniligtas kami at iyong tinubos. Purihin ka, purihin ka, purihin ka, Jesus. Kailan pa man ikaw ang aming Diyos. Purihin ka, purihin ka, purihin
amin at iyong tinubos. Purihin ka, purihin ka, purihin ka, Jesus. Kailan pa man ikaw ang aming Diyos. Kailan pa man ikaw ang aming Diyos. Kailan pa man ikaw ang aming Diyos. Tunay nga Ama, ikaw ang aming Diyos. Maraming salamat, Panginoong Yesus. Patuloy po nating awitan, patuloy po nating pasalamatan ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan sa ating pong mga buhay. Patuloy, Lord, na kami po ay lumalapit sa iyo. Patuloy kami, Panginoon, na nagpupuri at nagpapasalamat. Salamat, Panginoon, sa mga pangako mo na aming sandigan, Panginoon, sa aming mga buhay. Thank you, Jesus. Panginoon, lumalapit sa iyo ang puso kong nag-iisa, kayo ang aking pag-asa. Panginoon, tugon sa aking dalangin, tapat kailanpaman, aking kapayapaan. Panginoon, lumalapit kami, Panginoon, sa umagang ito. Tinataas ang pangalan mo at nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Panginoon, tugon sa aking dalangin, tapat kailanpaman, aking kapayapaan. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo ang tangi kong sandigan. Pangako niyo'y tapat, magpakailanman ako ay di iiwan o papabayaan man. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Panginoon, lumalapit sa'yo ang puso kong nag-iisa, kayo ang aking pag-asa. Panginoon, tugon sa aking dalangin, tapat kailanpaman, aking kapayapaan. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo ang tangi kong sandigan. Pangako niyo'y tapat, magpakailanman ako ay di iiwan o papabayaan man. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Thank you, Lord, for your promises, Lord, of healing,
promises, Lord, of blessings upon blessings sa aming mga buhay. Mga pangako, Panginoon, ng kalakasan, mga pangako, Panginoon, ng katatagan. Maraming salamat, Lord, sa patuloy mong pag-akap at sa pag-ibig mo na walang hanggan, na patuloy naming nadadama, Lord God. And we thank you, Father God, for a blessed 2022 sa aming buhay. And as we look forward for another year, we will still continue to praise you. We will still continue to give thanks to you, O Lord, dahil napakabuti mo noon, ngayon at magpakailanman. Hallelujah. Pangako niyo'y tapat, magpakailanman ako ay di iiwan o pababayaan man. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Purihin ang ngalan mo, purihin ka, O Diyos. Purihin ang ngalan mo, purihin ka, O Diyos. Purihin natin ang pangalan ni Jesus. Purihin ang ngalan mo, purihin ka, O Diyos. Purihin ang ngalan mo, purihin ka, O Diyos. Sumasamba sa'yo, nagpupuri sa'yo, ang puso ko'y gawing tahanan mo. Inaalay sa'yo, nilalahad sa'yo, purihin ka, Jesus. Purihin ang ngalan mo, purihin ka, O Diyos. Purihin ang ngalan mo, purihin ka, O Diyos. Sumasamba sa'yo,
maraming salamat, Panginoon. Sa iyo po lahat ng matataas, sa papuri at pagsamba sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Sige po, para po sa pakikinig ng Word of God, may we request na put your phones into mute or silent mode para po wala pong disturbance sa ating pong pakikinig. Tinatawagan ko na po si Pastor Archie for the preaching sa umagang ito. Purihin po ang Panginoong Diyos. Muli po, palakpakan po natin ang ating dakilang Ama. Thank you, Lord. Hallelujah. Maraming salamat po. Binabati ko po ang bawat isa ng maligayang Pasko. Merry Christmas! And Happy New Year. In advance ko na rin po, Happy New Year po. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Praise God! Hallelujah! Sabi nga po ng banal na kasulatan, Glory unto God to the highest, and peace unto all men, to whom God's favors rest. Ang sabi po ng Bible, ano? Kaya po, kalwalatian sa Diyos sa kaitaas-taasan at kapayapaan po sa lahat ng tao na kinalulugdan ng ating Panginoong Diyos. Kaya alam niyo mga kapatid, si Jesus po ginugunita natin, bagaman hindi po nakalagay sa Bible yung eksaktong araw ng kanyang kapanganakan. Lahat po ng mga Kristiyano ngayon at gayon din naman po ng mga kasamahan natin sa dating pananampalataya, ay pinagdiriwang po sa araw na ito ang Kapaskuhan. At gaya ng sinabi ko, hindi man po eksakto yung araw po ng kapanganakan ni Jesus na Disyembre 25, pero nakatitiyak po tayo na si Kristo po ay pinanganak at buhay. Amen? Buhay po ang ating Panginoon. At dahil nga po si Jesus ay pinanganak po, tayo ngayon ho ay nagkaroon ng Diyos sa ating buhay. Ang sabi po nga ho ng Bible, that Jesus Christ is our Lord. Jesus is Lord. Kaya mahalaga sa lahat ng mga nananampalataya at nananalig po, marami tayong mga tagapakinig po ngayon at ako po'y natutuwa sa technology po ng internet dahil tayo po ay nare-reach out sa buong mundo. Kaya nagpapasalamat po tayo sa lahat ng mga naka-tune in po. Alam ko po, marami po sa inyo puyat kagabi, at marami po sa inyo hanggang ngayon po nagpapahinga. Pero bagaman sila po ay nasa bahay, naka-tune in po sila. Mga kapatid natin sa Amerika, Merry Christmas po sa mga nasa Florida po. At pinapaabot po namin in behalf of the Feast of Harvest ang isang maligayang Pasko po sa inyo. Lahat ng mga kapatid po natin na nasa Canada, pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos. Mapagpalang Pasko po. Sa ibang mga kapatid po natin, lalong-lalo na doon po sa Australia, nakikinig po yung kuya ko ngayon. Lahat po ng mga kapatid natin sa Middle East, naroroon po sila sa Japan, sa Southeast Asia, lalo na po sa buong karatig lalawigan po ng Pilipinas, Mapa-Luzon, Visayas, or Mindanao. Maligayang Pasko po sa bawat isa sa inyo. At ngayong umaga po na ito, ipapahayag natin ang salita ng Diyos, lalong-lalo na po na makita natin dahil nga po sineselebrate natin ang Pasko, is Jesus Christ your Lord. Yan po mahalaga eh. Dapat ho makita natin na si Jesus ay Panginoon. Amen ho ba yun? Lahat tayo nag-celebrate ng Christmas. Lahat po tayo nag-Noche Buena. Lahat po tayo nagkaroon tayo ng mga aguinaldo. Pero yung pinakamahalaga po na itinuturo sa atin ng Biblia is Jesus Christ our Lord. Kasi kahit po tayo nag-celebrate po, marami tayong natanggap na aguinaldo, tayo po ay nagkaroon ng pagkakatipon-tipon, nagkaroon ng reunion, But if Jesus Christ is not our Lord and Savior, everything will be utterly meaningless. Baliwala po lahat ng bagay kung hindi po si Kristo ang ating Diyos, kung hindi po si Kristo ang ating Panginoon. Naalala ko tuloy ho nung buhay pa yung nanay ko, palagi niyang memory verse, yung po nakalagay sa aklat ng Roma. Doon po sa Roma 19, sabi po doon, ang nanay ko palagi yun ang sinasambit niya Nang sabi po doon, if we are going to proclaim that Jesus Christ is Lord and believe in our heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Amen po ba? Kung ipapahayag ng ating mga labi
na si Jesus ay Panginoon at tayo po'y maniniwala na siya po'y binuhay ng Diyos mula sa mga patay, tayo po ay maliligtas. Yan po sabi dito po sa aklat ng Roma 10:9. Kung ipapahayag ng inyong mga labi o ng inyong mga bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sabihin nga ho natin, maliligtas ka sa katabi ninyo. Yan. Dalawa pong pamantayan ng Bible. Sabi po dito, kung ipapahayag ng ating bibig, if we confess with our lips that Jesus Christ is Lord, ipapahayag at buong puso na sasampalataya tayo na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Pastor, madali naman hong gawin po na tayo po ay magpahayag na si Jesucristo'y Panginoon. At ako naman din ho'y naniniwala. Sabi nga ho ng Bible, pati nga ho yung mga masasamang espiritu, naniniwala ho sila na si Jesucristo po ay Diyos. Pero alam niyo mga kapatid, ito pong mga talata ng Biblia na ito ay nilalakipan po ng pruweba o ng ebidensya. There must be an evidence in our life that Jesus Christ is Lord. Kasi kung pinapahayag lang natin ho ng labi po natin yan, at atin pong pinaniniwalaan na si Kristo talaga binuhay ng Diyos yan. Pero walang ebidensya o wala pong pruweba sa buhay natin, hindi rin ho tayo maliligtas. Kasi there is an evidence of salvation in our lives. Kaya yan nga po ang akin pong tatalakayin at nawa po'y pagbulay-bulayan, buksan nawa ng banal na Espiritu ang atin pong pag-iisip. At para buksan ng banal na Espiritu, mahalaga po ang prayer para po tayo po ay magkaroon ng kaunawaan. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na tayo po ay yumuko. Ama naming makapangyarihan, kami po lahat ay makasalanan at patuloy na lumalapit sa biyaya at habag mo. Panginoong Diyos, we celebrate your birthday today. Lahat ng mga bagay po, Panginoong Ama, na iyong pinagkaloob po sa amin, ang lalong-lalo na ang buhay na walang hanggan, na inyo pong ipinangako, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak, na kung sino man ang manampalataya kay Jesus, ay hindi na po mapapahama, kundi bibigyan niya po ng buhay na walang hanggan. That is the greatest gift, Panginoong Ama, na aming natamasa, na aming nakuha, na amin po, Panginoong Diyos, nilalakaran ngayon. It's a free gift that comes from God, na lahat po ng mga regalong ito ay aming pinangahawakan, bagaman kami po ay hindi perpekto, makasalanan, patuloy na nakakagawa po ng lahat ng mga karumihan. Lord, what you have done in the cross of Calvary 2,000 years ago saved us from the eternal damnation, from the eternal fires of hell. Kaya Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil sa araw na ito, ginugunita namin ang kapanganakan mo at dahil po sa kapanganakan mo, nagkaroon kami ngayon ng buhay na walang hanggan. Panginoon, bigyan mo kami ng ganap na karunungan at kaluwalhatian po ng inyong banal na Espiritu, not by might nor by power, but by the Spirit of the living God, para maunawaan namin ang mensahe na ito na amin pong ipapahayag sa umagang ito. Maraming salamat, Ama. Maligayang Pasko po sa lahat na nakikinig at tamasahin nawa natin ang kapayapaan ng Diyos, ang kanyang pabor at tayo po'y kalugdan ng Ama ngayong umagang ito sa banal na pangalan ni Jesus. Tayo po lahat ay magsabi ng Amen. Isang palakpak po sa ating Panginoon. Purihin po ang Panginoon. If we confess with our lips, with our mouth that Jesus Christ is Lord, and believe in our hearts that God has raised Him from the dead, you will be saved. Pastor, ang dali naman ho nun. Inuulit ko po yung dalawang pamantayan po na yan, meron pong ebidensya yan. Lalabas po dapat ang ebidensya. If we have been called by the Holy Spirit, kung tayo po ay pinili ng Diyos, lalabas po ang lahat ng mga pruweba, ang lahat ng mga ebidensya po na yan. Ano po ibig sabihin na dinideklara natin na si Jesucristo ay Panginoon at nananampalataya tayo sa ating puso na siya po ay binuhay na mag-uli ng Diyos mula sa mga patay? Ito ho mga kapatid, buksan ninyo ang inyong mga paningin, ang inyong pong spiritual na pandinig, ang puso po natin, at iisa-isahin ho natin ano yung ebidensya na talagang si Jesus po ay inyong Panginoon at tagapagligtas. Unang-una po sa lahat mga kapatid, ang isa pong taong nakakilala kay Jesus, pag nag-manifest po sa puso natin yung pagtanggap sa Kanya, that we really have confessed with our lips that He is our Lord and Savior and believe that God raised Him from the dead,
ang unang-unang mababago po sa atin ay magkakaroon tayo ng pagtitiwala sa pangako ni Jesus. Amen po ba? Kahit ano po yung kaliit-liitang pinangako ni Jesus, pinangahawakan ng isang Kristiyano po yon. Hindi niya binibitawan yon. Ang mundo na ito maraming pangako Pero si Kristo po, lahat ng pangako niya nakasulat po at naririto sa banal na kasulatan ng ating Panginoon. At pag nangako po ang Diyos, gaya po ng kanyang sinasabi rito sa Mateo 6:10, in the book of Matthew chapter 6 verse 10, dumating nawa ang iyong kaharian. Do we believe that Jesus Christ will come someday? Naniniwala tayo na darating ang kaharian ng Diyos. Masunod nawa ang iyong kalooban dito po sa lupa para na sa langit o hanggang sa langit. Kaya dapat po ang isang mananampalataya, nandun yung assurance niya ng tinatawag nating blessed hope. Book of Titus, chapter 2, verse 13, sabi po ng Tito 2:13, na tayo po'y nag-aantay po sa dakilang pag-asa natin. At ano po yung dakilang pag-asa po na yan? Our blessed hope is the assurance of the coming of the Lord Jesus Christ. Amen po ba yun? Ang isang Kristiyano nag-iintay. Ano pong iniintay niya? Yung pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ipinanganak na si Kristo 2,000 years ago, nasaksihan na ng kasaysayan natin, nakita na po ng lahat ng mga propetang nagpatotoo sa Biblia, kaya tayo naman naiwan ngayon sa kapanahunan natin, we have to be assured that Jesus Christ is coming back. Yung pangalawang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo at doon po sa second coming ng ating Panginoon, Kanya pong ililigtas ang lahat ng nagpahayag na siya po ay Panginoon at ang lahat ng naniwala na siya'y muling binuhay ng Diyos sa mga patay. Pero ang isa pong ebidensya niyan para po ma-confess natin na Jesus Christ is Lord at tayo po ay muling binuhay sa mga patay, dapat merong tayong tiwala sa pangako ng Diyos. Kaya yung pinangako po ng Panginoon sa pamamagitan ng anghel, ang sabi po doon, kaluwalhatian sa Diyos sa kaitaas-taasan at kapayapaan sa lahat ng kanyang mga taong kinalulugdan. Kaya po tayo lahat po that we believe in the Lord Jesus Christ, sa lahat ng bawat pangako ng ating Panginoong Hesukristo, nalalagay sa ating puso po na siya po ay muling binuhay ng Diyos at rest assured tayo, pinanghahawakan po natin yung pangako ni Jesus na yan. Kaya yung kalooban niya na po nasusunod, we have to step down on our throne. May kanya-kanya tayong trono. Tayo po nakaupo sa kanya po nating kaharian. But we have to let go. We have to step down. Kinakailangan po, bumaba tayo sa trono natin, paupuin natin si Jesus sa puso natin at maghari po siya bilang Panginoon at tagapagligtas. At pag ginawa niyo yan, lahat ng sinabi ni Jesus sa Biblia, pagkakatiwalaan natin. Can we say amen? Kaya yung pagdating ni Jesus, yan po yung pinaka-inaantay natin. Tawag nga ng Bible dyan, blessed hope. Blessed hope. I-prepare ninyo yung pamilya ninyo. Sabihin ninyo sa mga anak ninyo, muling darating si Jesus. Lahat ng gagawin natin, ang titignan natin, pakikinggan natin, sasabihin natin, ang lahat po ng lalakaran natin, kinakailangan kapatid, tumatalikod na po dito po sa pamantayan ng mundo. Naalala niyo po yung sabi ng Roma, doon po sa 12:2 ng Roma, kaya nga iba na nga kayo ng inyong pag-iisip. Hindi na yung katulad ng pag-iisip po ng sanlibutan na ito, but be transformed with the renewing of your mind. Baguhin na nga natin yung takda natin pag-iisip. Kasi hindi na tayo sumasang-ayon. Sabi nga ng unang 1, dun po sa 2:15, in the book of 1 John, chapter 2, verse 15 to 16, the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of this world. Kaya alam nyo, kahit sabihin po natin, Jesus Christ is Lord, and I believe that God has raised Him from the dead, pero hindi naman tayo nagtitiwala sa lahat ng sinasabi ni Jesus, nasaan po yung evidence? Where is the evidence of salvation? Nasaan po yung prueba na tayo po ay ililigtas ni Jesus? Wala. Kaya alam nyo mga kapatid, may bunga yan May bunga lahat ng atin pong pananampalataya kay Jesus. Madali lang sabihin that Jesus Christ is Lord. Madali lang gawin, pati nga yung mga masasamang espiritu, naniniwala na si Kristo po ay Panginoon. Nanginginig pa nga sila sa takot Pero yung tayo po'y manampalataya at magtiwala po sa pangako ni Jesus, ebidensya yan na ikaw ay naligtas. Can we say amen? Kaya ngayon panghawakan natin yan.
Ano yung mga pangako na binigay sa atin ng Panginoon? Rest assured po, pag tayo po'y namatay, ayun po, isa sa pinakadakilang pangako ng Diyos. Lahat na nanampalataya sa Diyos, kahit na siya'y mamatay, ay muling bubuhayin. Pinangahawakan ko po yun. Kaya ang Kristiyano, hindi sa takot mamatay eh. Amen po ba yun? Hindi tayo takot mamatay dahil may pangako ang Diyos at pinanghahawakan ko po yung pangako na yon. Sana lahat tayo panghawakan natin na si Kristo po muling babalik, na si Kristo po ililigtas tayo, na lahat ng kasalanan natin, as far as the east is from the west, hallelujah, so far has the Lord forgiven us and cleansed us from all our transgression. Kaya ang Kapaskuhan na ito, panahon ng pagririgalo. Nagbigay ng regalong libre ang Diyos. At yung libreng regalo na yon, hindi nakipag-exchange gift ang Diyos. Wala hong bayad yung regalo na yon. Ibinigay ho yun ng walang kondisyon. At tayo ho, tatanggapin na lamang natin yung regalo na yon, kapatid. At tayo ho, magtitiwala sa pinangako sa regalo na yon, na kung sino man ang manampalataya kay Kristo ay hindi na mapapahamak kung hindi bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Can we say amen? Hallelujah. Napakagandang pangako ng Diyos, ano? Hindi ho pwedeng baliin ng Diyos yung pangako niya eh. Kaya ho, ebidensya ng atin pong tunay na kaligtasan, anuman ang sinabi ni Jesus, no ifs and no buts, tayo po magtiwala ng buong puso natin sa lahat ng sinasabi niya. Amen po ba yun? Kaya talagang ako po'y galak na galak eh. Kaya tayo ho lahat ngayon, may kapayapaan tayo. Alam niyo kung bakit? Pinangako ho yan eh. Pinasabi sa mga anghel eh. Glory to the Lord unto the highest, sabi pong gano'n, kaluwalhatian sa Diyos, sa kaitaas-taasan, kapayapaan sa lahat ng tao na kinalulugdan ng Diyos. Amen? Tayo yun. Bakit tayo kinalulugdan? Kasi nagtitiwala tayo sa pangako ng Diyos eh. It is not on our might. Sabi nga ho dito, masunod nawa ang kalooban mo. It is not my will. Minsan hindi natin maunawaan po ang purpose ng Panginoon. Alam ko may mga kapatid po tayo, nang hihina po kayo. Huwag ho kayong mapangwawalan po ng kalooban. Lahat ng nangyayari po sa atin, direksyon ng Panginoon po yan. Ang sabi nga ho ng Biblia, mga kapatid, hindi natin maaarok ng pag-iisip ng Diyos eh. Kasi ang pag-iisip ng Diyos ay hindi natin pag-iisip, ang gawin ng Diyos ay hindi natin gawi. Your thoughts are not my thoughts and your ways are not my ways, ang sabi ng Panginoon. Kaya ano po dapat nating gawin? Pagtiwalaan lang ang lahat ng nangyayari sa buhay natin. Gaya ng sabi ng Roma po, doon po sa 8:28, lahat ng bagay ay pinangyayari ng Panginoon ng maayon, lalong-lalo na sa lahat ng umiibig sa Kanya, sa lahat ng tinawag niya, ayon sa Kanyang kalooban. Everything works together for good. Alam ko po, may mga kapatid kasi tayong dumaranas po na hindi nyo maipaliwanag bakit nangyayari po ang mga bagay na ito. Pero dapat nating panghawakan po yung sinasabing tiwala ho sa pangako ng Diyos. Everything works together for good, especially for those who love God and are called according to His purpose. Mahal naman ninyo ang Diyos. Tinawag naman kayo ng Diyos. Bakit ganun, Pastor? Ang daming pagsubok na dumarating. Kaya nga ho ang aking mensaheng binibigay sa inyo, pagtiwalaan lang natin lahat ng nangyayari sa atin. Kaloob ng Diyos po yan. Amen po ba? Andun lang yung atin pong faith sa Kanya. Ikalawa po, meron hong palatandaan pa. It's not only that we are going to confess with our lips. It is not only that we are going to believe that God has raised Him from the dead. Ang sabi ng Biblia, kailangan ho may ebidensya, may pruweba, mayroon pong palatandaan. At ikalawa, magkakaroon kayo ng pagbabago ng pananaw. Ano ho yung pagbabago ng pananaw? Pinanganak si Jesus, namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Matthew chapter 6 verse 13 to 14. At wag mo kaming hayaang matukso, ang sabi po dito sa panalangin, kung hindi, iligtas mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian. Yun nga ho, yung magiging bago yung pananaw natin, you are not the king of yourself. Nasa hari po ang kaharian. Kaya ibababa mo yung sarili mong kaharian at hahayaan mo po ang hari ang manaig sa buhay mo. And that is our King, Lord Jesus Christ. Amen? Bababa. Kaya yung pananaw natin dati, sabi nga ho ng aklat ng unang Juan, doon po sa chapter 2, verse 16, yung pride of this life, yung mga pagmamalaki ng mundong ito, ibababa ho natin yan.
Kasi bago na yung pananaw natin eh. Who is our Lord and Savior? Jesus Christ. Who is our King? Jesus Christ. Yan sabi po dito, sa iyo ang kaharian, sa iyo ang kapangyarihan. Lahat ho ng mga tingin natin sa sarili natin, the pride of this life, na tayo ho ay magaling, tayo ho ay mataas, tayo ho ay mayaman, tayo ho ay magandang lalaki, tayo ho ay marunong. We have to surrender everything to the Lordship of the Lord Jesus Christ. Bakit natin isusuko? Sa Kanya lahat ng kapangyarihan at ang lahat ng kalwalhatian, all glory belongs to God. Wala tayong dapat angkinin. Kaya nga ho, kahit marunong ka, kahit na magaling ka, kahit na mayaman ka, kahit nasa sayo na ang lahat ng bagay sa mundong ito, ano pong sabi ng Matthew 16:26, ano po ba ang kapapakinabangin ng isang tao kung makamtan niya ang lahat sa sanlibutan na ito, ngunit sa pagkamtan naman niya ng lahat ng sanlibutan, nawala naman ang kanyang kaluluwa. What will profit a man if he gains the whole world? Yet in gaining the whole world, he loses his own soul. Kaya, alam niyo mga kapatid, bababa yung kaharian natin eh. Papasok yung tunay na hari. Yung kapangyarihang taglay natin, we have to lay that down to our master. At gayon din naman po yung kalwalhatian na tinitignan natin sa ating sarili, well, lulunukin natin yung pride natin. And Jesus Christ should be all of all. Lahat po ng kabutihan, lahat po ng tinatamasa, lahat ng karunungan, lahat ng katalinuhan, we always have to acknowledge the Lord Jesus Christ. Can we say amen? Pwede ho ba nating palakpakan po ang Diyos? Thank you, Lord. Hallelujah. Kaya po yung pagbabago ng pananaw, dati ang buhay natin umiikot lang sa lahat ng atin pong sarili, sa pamilya natin. Ngayon ang buhay natin umiikot kay Kristo. Pag wala si Kristo, wala na kayong halaga. Pag wala si Kristo, wala na po tayo pong patutunguhan. Sabi nga ho ni Jesus dito po kay Pedro, ano po ang sabi nila? Sabing gano'n ni Jesus, hindi po kami pwedeng umalis po sa inyo Dahil, saan pa po kami pupunta? Sabi ni Pedro, nasa sa inyo po ang buhay na walang hanggan. Pag umalis pa kami kay Kristo, mawawala po yung buhay na walang hanggan. Nasa sa inyo po yung eternal life. Kaya may pupuntahan pa po ba tayo sa mundo na ito maliban na lang po kay Kristo? Wala Kaya po, marunong ang tao na nagtitiwala kay Jesus. Marunong ang tao na nananampalataya sa anak ng Diyos kasi may pangako ang Diyos. At ang lahat ng pangako na yan natutupad po sa Biblia, kapatid. Kahit na tayo'y mamatay, kung tayo po'y nanalig kay Kristo, ay muli niya tayong bubuhayin. Kaya wala tayong kapangyarihan, sa Diyos yan Wala ho tayong kalwalhatian, sa Kanya yan magpakailan pa man Wala tayong kaharian natin. Lahat-lahat ng bagay na tinatamasa natin sa Diyos. At kung hindi pinanganak si Jesus, lahat tayo ho mapupunta sa impyerno. Kaya yun ho yung pinakamensahe ng Pasko ngayon Ano pa yung ebidensya that if we are going to proclaim with our lips that Jesus Christ is Lord, and believe in our hearts that God has raised Him from the dead. Number 3, sabi po rito, ang tunay ho na nanampalataya magkakaroon ng pag-iisip na makalangit. Sino po yung blessed na blessed kagabi rito? Marami pong natanggap na pagpapala. Magsabi ng amen. Sino ho ang hanggang ngayon punong-puno yung tiyan nyo ng spaghetti? Kasi blessing yun Blessing yun. Hallelujah. Diba, spaghetti natin aabot na ng New Year yan. Basta wag nyo lang ilalabas palaging naka-ref po yan. Kami nga hindi naman marami handa namin, pero salamat sa lahat ng mga kapatid na nagbibigay. Bigla na lang may dumating na, ano bang tawag natin, may mahablangka may dumating na barbecue. Mga kapatid nagbibigay sabi kong gano'n, hindi na kailangang maghanda dahil dumadating yung mga handa. Maraming salamat sa Panginoon sa buhay po ng lahat ng mga kapatid po. Thank you so much po. At kami po ay biniyayaan nyo po ng mga pagkain nyo sa bahay. Pero magbabago kasi yung pag-iisip na magiging makalangit po Yung tunay na pagpapala, wala po sa aginaldo. Yung tunay na blessing po o blessed, wala sa pagkain. Yung tunay po na pagpapala, wala po mga kapatid na tayo po'y nagka-reunion. In the Beatitudes, naririto po, ito po yung papasok na panibago po natin na pagpapala mula sa Diyos.
Sabi po dito sa Matthew chapter 5 verse 3 to 10, paboritong-paborito ko ho ito kasi ito po yung mga tunay na pinagpala. Pastor, wala po ako natanggap na regalo. Pero nakabilang ka dito, pasok na pasok ka po sa lahat ng pinagpala ng Diyos. Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos. Blessed are those. Ang sabi po ng Biblia, ano ho? Whose hearts are poor. Ang sabi po dito. Bakit po? Sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Kita niyo po yun? Ha? Yung pong wala nang inaasahan. Subukan nyo po na may inaasahan kayong sweldo, may inaasahan po kayo na matatanggap, may inaasahan po kayo na pagkain ngayong Noche Buena, hindi nyo masyadong iwo-worry eh. Pero sabi ng Biblia, blessed are those whose hearts are poor. Bakit po? For theirs is the kingdom of heaven. Sa kanila ang kaharian ng Diyos. O yan. Alam niyo ho ba, maraming nagpasko na walang Noche Buena. Lalo na ho yung mga nasa depressed area. May nag-Noche Buena ho, yung pagpag ang kinain. Pero nanampalataya naman kay Kristo, masaya naman pong nagpasalamat sa Diyos kahit po yung mga pinulot sa basura yung kinain. Pero ang sabi po dito, pinagpala ang mga taong wala nang inaasahan. Bakit? Yung inaasahan nila kasi yung Diyos na lang. Dahil sa pag-asa nila sa Diyos, makakabilang sila sa kaharian ng langit. Yun dapat ho yung mindset natin eh. Pinagpala ang mga nagdadalamhati. Blessed are those who mourn. Bakit daw po? Sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Ha? Sino ba yung mga nagdadalamhati? Yung mga nagdadalamhati po, mga kapatid, yung wala na po silang ibang kakapitan, wala silang panggastos, kung hindi, nagtitiwala na lang sa Diyos. At itong mga tao na ito, lalong pinagpala kaysa sa atin. Palatandaan po yan na sila po ay tumatanggap ng blessing. Pinagpala ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Pinagpala ang mapagpakumbaba. Blessed are those who are meek, humble, yung mga broken, contrite heart. Ayan, mapagpala ho yung mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Biruin niyo po yon. Minsan kasi pag tayo ho, ang lahat ng bagay pwede nating mabili, hindi tayo magiging mapagpakumbaba eh. Pag malusog yung katawan natin, minsan nakakalimutan natin ang Diyos. Pero yung mga mapagpakumbaba, because they were humbled by God, naku, napakapalad po niyan. Ano pa po ang sabi? Pinagpala ang may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos. Doon po sa New International Version po, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Alam ko po sa inyo, marami po nag-iintay nung Noche Buena, no? Pagpalo nung alas 12, ayun, sige, kain ng fruit salad. Ayun. Pero kung halimbawa ho, ganun ho yung attitude natin in reading the Bible, in knowing the Word of God, yung talagang gutom na gutom ka, pupunta ka pa sa coffee shop para po basahin lang yung Word of God, uuwi ka sa bahay ninyo at buong pamilya ninyo, mag-share kayo ng Word of God, at ang gagawin nyo po, you will meditate, you will memorize, at ang gagawin nyo, pag-aaralan nyo salita ng Diyos. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Ano pa po yung mga bagong pananaw natin? Pinagpala ang mga mahabagin. Blessed are those who are merciful, for they shall be shown mercy. Lalo na ngayon, mga kapatid, panahon ho ngayon ng pagbibigay. Nagtataka naman ako, wala naman akong inaanak. Ang daming kumakatok dun sa bahay. Alam niyo yung Diablo minsan kumikilos, pakawalan ko kaya yung aso. Sabi ko naman ganun, may bumulong naman na anghel. Hindi, bigyan mo na lang 20-20. Ang dami mo naman na panalunan na tigbe-20 dun sa Jack and Poy eh. Kaya tingnan nyo, may purpose in Lord, kaya po ako pinanalo sa Jack and Poy, mga kapatid eh. Pambigay pala yun dun sa mga batang nangangaruling. Can we say amen? O mga kapatid, hindi ako nagsusugal Game po natin yon. Kayo po ang saksi na talagang sumasa akin ng Diyos. Tapos dun po sa DepEd, naglaro din po kami. Finalist din ako. Kaya lang nagpatalo na lang ako. Baka pag nakita nyo naka-upload dun sa Department of Education, si pastor talaga hinahabol ng swerte. Ang pangit naman ho nun. Kaya alam nyo mga kapatid, yung pong assurance, binabago ng Diyos yung pag-iisip natin eh.
Hindi na yung blessing na marami kang pera, hindi na yung blessing na marami kayong pagkain, hindi na yung blessing po na maayos yung kalusugan mo. Ang sabi po dito, verse 8, pinagpala ang may malinis na puso. Blessed are those whose hearts are pure. Bakit to? For they shall see God. Pagpunta natin sa langit, ang makakakita lang sa Diyos yung may mga malilinis na puso po eh. Kaya po alisin natin ho yung mga masamang pag-iisip sa tao. Ako lalamangan kita. Alisin niyo po yun. Mas mabuti nang nilamangan ka dito sa mundo kaysa ikaw yung nanlamang. Amen? Wag ho yun nandito lang. Ay nako, kidlat lang ang walang ganti, gagantihan kita. Mas mabuti na ho na ikaw yung ginantihan kaysa ikaw yung gumanti. Yun yung mga ano ho, pure yung hearts nun. Bihira lang ho yan. I hope ano ho, sa Feast of Harvest, merong makakita talaga sa Diyos. Blessed are those whose hearts are pure. Yun po bang inaapi ka na? Ikaw pa yung nagbibigay, yung pong nagutom yung kaaway mo, binigyan mo pa ng Maha Blanca, nang hindi nyo nilagyan ng Dora Rat Killer. May iba ho kasi magbibigay, pero panis. Huwag ganun kapatid, yung pinaka-the best yung ibigay nyo. Pastor ho talagang marites ho yan dun sa barangay namin Pakahanin nyo, sabi ng Biblia, yung kapitbahay ninyo na talagang kinaiinisan ho kayo, o kaya galit na galit, sinichismis kayo, biglang namatay, ano po sabi po nung Matthew, ng aklat of, in the book of Proverbs, chapter 24, verse 17, huwag ninyong ikatutuwa ang kamatayan ng inyong mga kaaway. Huwag kayong matutuwa, pumunta kayo, magdalamhati kayo, mag-abuloy kayo, tapos talagang akapin ninyo yung mga naulilang pamilya. Yun yung may mga malilinis na puso, kapatid. Hindi yung nang-iisa, hindi po yung tayo ho mang-aapi ng iba. Makikita natin ng Diyos. Pinagpala ang gumagawa ng paraan ng kapayapaan. Blessed are the peacemaker. Bakit ho? Sapagkat ituturing silang anak ng Diyos. Bagong pananaw yan Ang marites ho ba ay may mga taga-abroad tayo Ano ba yung marites, pastor? May nagtanong sa akin. Ibig sabihin nun, mare, latest? Meron pa Marisol. Ayun na, ayoko yung Marisol. Yung mare, taga-sulsol ako Iyan ang gumawa talaga ng hindi magaganda. Alam nyo, pag marites kayo at Marisol kayo, hindi kayo papasok sa langit. Kasi nakalagay po sa Bible yan Pinagpapala po ng Diyos yung gumagawa ng paraan ng ipagkakasundo. Blessed are the peacemaker. Yun po bang may alam kayong chismis pero hindi nyo na sinabi, kapatid, kasi naniniwala kayo sa mga pangako ho ni Jesus yan gusto ko po na tawaging anak ng Diyos, kaya I will just be a peacemaker. Tapos yung lahat ng ginagawa ninyo, kabutihan, inaapi pa rin kayo. Sabi po dito, pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa katotohanan ng Diyos. Blessed are those when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against me. Pagka ho kayo sabi nga ho na inuusig, kasi mahal nyo si Kristo, you are blessed, kapatid. Kaya bago na yung pananaw natin ng blessing, wala akong natanggap ho na regalo, pastor Pero lahat ho yan, nasa puso ninyo. Naku, hallelujah, you are so blessed by God. Sabi nga po ni Pablo in the book of Philippians, chapter 4, verse 8, isipin na natin ang lahat ng mga bagay po na kaaya-aya, ang lahat ng bagay na katotohanan, ang lahat ng bagay na malinis, ang lahat ng mga bagay po na kaiga-igaya. Isipin natin ang lahat ng mga bagay na ito. Think of what is noble, of what is true, of what is perfect, of what is praiseworthy, or what is excellent. Think of such things. Kaya yung pananaw ho natin, yung pag-iisip natin, itinutuon na natin sa mga bagay ho na hindi nakikita. Unang Korinto 4:18, di ba? Fino-focus na po natin sa mga bagay po na hindi nakikita. Kasi lahat ng mga aginaldo na yan, panandalian lang. Ika-4, mga kapatid, magbabago po yung plano natin. Dati ho, mga kapatid, ang mga plano ho natin, paano ba ako yayaman? Naku, pastor, minsan ang mga plano ho natin, gusto natin bigla ang pagyaman. Alam niyo po ang pagyaman, nakukuha po yan sa pagsisigasig po at pagsisipag ng isang kapatid. Nabibless ako dun sa isang kapatid natin dito, talagang nire-raise ng Lord yung kanya pong mga negosyo. Nakita ko yung Christmas party nila kahapon, ang dami ng empleyado, kapatid.
Alam niyo ho kung bakit? Kasi yung kapatid natin na yun, nasa loob ng church, ho, ang baba ng kalooban nun eh. Alam niyo ho yun, pagka ho nagtatanong, Pastor, ano po ba yung pwede naming maitulong ho sa anniversary? Ano po ba yung pwede naming maitulong po sa mga pangangailangan ng church? Yung puso po nila, ready po na tumulong. Kaya nakita niyo yung pag-release ng Lord po, marami tayong mga bagong negosyante po na pinayayaman ng Lord sa church na ito kasi they will be the vehicle na tayo po ay pagpalain ng Lord bilang isang church. Eh yung mga plano natin, babaguhin na lahat ng Lord yan eh. Ang sabi po ng Matthew chapter 6 verse 33 to 34, ngunit higit sa lahat, ano na po yung bibigyan natin ng halaga? Yung kayamanan ba? Yung pag-angat natin sa buhay? Ngunit higit sa lahat, bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. But seek ye first thy kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi ho muna sinabi doon that we have to seek first everything that we need, and then before we place our hope in the Lord Jesus Christ. Seek ye first thy kingdom of God and all His righteousness. At ang lahat po ng ating mga plano, idadagdag na lang ho ng ating Panginoong Diyos. Plano mo sa negosyo mo. Siyempre, gusto ng Lord talaga ho maunlad tayo. Gusto ng Diyos maganda kalusugan natin. Gusto ng Panginoong Diyos makapagsilbi pa ho tayo. Tatanungin ko po kayo papasok yung 2023. Sinong gusto po rito mahabang buhay? O gusto nyo ho, bagsak agad kayo ng aksidente? Gusto nyo ho ba yon? We ask God for mercy, for 2023. Sino pong gusto rito, halimbawa mga kapatid na tayo ho lumago sa negosyo? Say amen po. Sino ba naman ang ayaw lumago sa negosyo? Kalooban ba ng Lord yun? Opo. Kasi ginagamit po yung paglago natin sa negosyo sa lahat ng mga gawain sa church. Pero hindi yun ang priority. Seek ye first. Seek ye first thy kingdom of God and His righteousness. Kaya po pagka si Kristo ang nakaupo sa kaharian ho ng puso natin, at ang kanya pong mga pangako ay pinangahawakan natin, matutupad ang Matthew chapter 6 verse 33. Ang sabi po dito, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito, kaya nga wag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya, sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Are we worried about COVID-19 for 2023? Minsan nakakatanggap tayo, may mga bagong variants, may mga nangyayari pong hindi magaganda po sa China. Pero ano pong plano ng Diyos sa atin? Basta sinasaliksik natin ang kanyang kalooban at ang kanyang kaharian, lahat ng mga bagay na ito, lalo na ho yung mga basic na mga pangangailangan natin, pawang idadagdag na lamang. I ask God for good health. Bakit? Magkakaroon kami ng street evangelism Pwede ba naman halimbawa nag-street evangelism ka, may sakit ka, o kaya mag-street evangelism ka by January po, medyo masama pakiramdam nyo po. Kaya I ask God na bigyan tayo, lalong-lalo na yung mga sasama po sa akin, magpapahayag po tayo. Hallelujah. Alam nyo, hindi madali yun. Unang-una, walang aircon doon. Pangalawa ho, may mga kapatid ho tayong nababato talaga dyan, pagka mga ganyang usapin po. Kasi siyempre ang diablo ayaw niya ho na makarinig ang tao ho ng salita ng Diyos Pero magpapahayag po tayo. Sabi kasi ni Jesus yun sino man nagkakahiya sa akin, ikakahiya ko rin sa aking amang nasa langit. Pero kung sino man pong ipinagmamalaki ako sa maraming tao, pagmamalaki ko rin sa ama kong nasa langit. Habang buhay ho tayo, pagmalaki natin si Jesus. Amen po ba? Kaya nagbabago ho lahat ng plano natin. Ang plano ko dati, pastor, magtayo ng negosyo. Pero nung nakita ko yung kalawalhatian ng Diyos po, ginawa ko ho, inuna ko muna yung kaharian ninyo na nagsama po muna ako sa mga preachings ng ganyan. Hindi nyo makikita ho na na walang gagawin ng Diyos May pagkilos po yung Diyos na pagtutugma-tugbain niya po yung mga taong makikilala ninyo. Oh, hallelujah talaga. Naalala ko tuloy yung aking sister wife po bago ho siya nakapagpatayo ng law firm niya. May mga taong ginamit Tignan nyo pag aalis kayo sa trabaho ninyo, wala ho yung masamang tinapay, yung pong kakalabanin ninyo yung boss ninyo. Nung nagpaalam po siya, napakaganda ho. Lahat kaibigan niya. Kaya yung dating law firm po nila, sobrang dami na ng mga kliyente, binubuhos sa kanila ngayon. Hindi na namin kaya, sa inyo na lang.
Tapos yung mga taong nakakatagpo-tagpo po, minsan may nakaupo lang, nakausap. Ngayon, kliyente na. Yung dati po may-ari ho ng pharmaceutical company po, kinunik lang po sila. Ngayon, yung buong paktorya ho ng gamot sa India ho, kliyente na nila. Paano po nangyayari po yon? Hindi naman, wala kaming connection ho, hindi naman ho kami ganun kasikat na tao para pag-connect-connectahin po kami. Pero napansin namin, may Diyos po nagko-connecta. Amen? May Diyos po na mag-aayos ng sirkumstansya. May Diyos po na tutuwirin yung mga pangyayari. May mga Diyos po na gagawin ang lahat para magkaroon ng pabor ang kanyang kinalulugdan, mga kapatid. Kaya kung magtitiwala kayo, gamitin nyo yung verse na yan, seek ye first thy kingdom of God, and all His righteousness, and all these things shall be added unto you. Naalala ko dati ho, no? Sabi ko, Lord, hingi ako ng pabor. Gusto ko makapasa po yung asawa ko sa bar exam. Yung kwarto ho namin, doon ako lumuluhod po sa may cabinet. Maliit na maliit lang ho yun. Naglagay ho ako doon ng naglagay po ako doon ng kumot, tapos lumuluhod ho ako. Kahit kung minsan may rayuma ako, lumuluhod ako doon. Walang patid po yun. Alam nyo ho, yung Lord po, napakaganda nung kanyang ginawa ho eh. Nag-aantay kami. Sabi ko, Lord, I will give my everything unto you 100%. Tapos nung tinitignan na namin ng ganun, alam nyo kung saan siya naka-place, alphabetically ho yun eh. Nandun siya dun sa 100, simbolismo na binigay mo yung 100% po kasi eh. Tapos nung tinitignan ko, yung mga ibang kapatid ho natin, para sa inyong kabatiran po, kasi po, ang misis ko, hindi niya ginagamit yung apelido ko. Okay lang ho sa batas po yon. Kaya mga ibang kapatid natin ho, Pastor, nakikidalamhati po kami kahit hindi po masa si Sister Marlene. Siyempre, baka ni apelido niya eh. Hinahanap yung resos. Tapos ang dami na nag-consult. Nandun na ho kami sa biking, sabi ko, Lord, maraming salamat. Pastor, pumasa ho ba? Sabi ko, opo, baka ni ho kasi yung apelido niya, hindi niya ho ginagamit yung resos. Tingnan niyo ho yun. Alam niyo po, sa sobrang tuwa ng tatay niya, yung aso ho namin, hinagi sa bubungan. Naawa ko dun sa aso, hinagi sa bubungan ho. At ako po, sobrang tuwa ko po talaga, tumulo yung luha ko. Kasi sabi ko, may mga nagtutugma-tugma yung Lord talaga na pangyayari. Hindi niya hahayaan po eh. Naalala ko po dati, no, nagsisimula pa lang po kami. Hirap ng buhay ho. Pero darating yung panahon po, sabi ko nga ho na ganun eh, ang Diyos mabuti. Kaya ako naniniwala po, panghawakan natin yung Matthew chapter 6 verse 33. Wala akong, sabi po ni Haring David, ako'y bata pa hanggang ako'y lumaki, wala akong nakita ni isa mang nagpalimo sa kalsada ng lahat pong nanalig sa Diyos. Amen po ba yun? Kaya mababago po yung ating plano. Dati ito po yung step 1, step 2. God is full of surprises. Minsan hindi ka na darating sa step 2, gagawin ni Lord step 10 ka na kagad. Pagkatiwalaan lang po natin ang kanyang mga pangako. Kaya po tong church na to, maiiba yung plano natin. Dati po, nandito lang tayo sa loob, hindi tayo masyadong marami, pero bilang pangwakas, kasi if we confess with our lips that Jesus Christ is Lord and believe in our hearts that God has raised Him from the dead, magiging discipleship church ito ngayon. Sabi po dito, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, binigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them everything which I have commanded you to do. And behold, ang sabi ng Panginoon, I will be with you even up to the consummations of the ages. Kapatid, hahayo po tayo ngayon. Marami pong trabaho. This coming January, marami po tayong gagawin para sa Panginoon. Kung ngayon man po ang plano ng Panginoong Diyos, pinagkakatiwala natin, go and let us make disciples of all nations. Maligayang Pasko po sa bawat isa. Palakpakan po natin ang ating dakilang Ama. Thank you, Lord. Can we all stand up po and ask God to bless us this morning? Magandang umaga, Ama. Patuloy po ang lahat ng mga ebidensya ng kaligtasan na ito ay hinihiling namin po na makita sa aming buhay. Yes, we believe that Jesus Christ is Lord and that God has raised Him from the dead.
Ngunit ang lahat po ng mga patotoo at ebidensya na ito, Panginoong Ama, ay hinihiling po namin na makita sa aming buhay upang magbago po ang aming pananaw, magbago ang aming mga plano, magbago ang aming mga pag-iisip, magbago ang aming pagtitiwala sa inyo, sapagkat sinabi nyo, Panginoon, in the book of 2 Corinthians, in chapter 5, verse 17, if anyone is in Christ Jesus, he is now a new creation. The old is gone, and the new has come. Panginoon, samahan niyo po kami for 2023. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat po ng amin pong mga plano. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng aming gagawin. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng landas na aming lalakaran, Ama. Wala kaming nalalaman sa hinaharap, but you are in perfect control of everything, Panginoong Diyos. Ano man po ang nais niyong plano sa amin, ikaw po ang magpapalayok, kami po ang putik, Panginoong Ama. Hubugin niyo po kami kung ano po ang naisin ninyo at masunod nawa ang inyong kalooban, Panginoon, hindi lamang po dito sa lupa, kundi gayon din po sa langit, Panginoong Ama. Kaya maraming salamat. Uuwi po kami lahat ngayon. May bagong pananaw po ng pagpapala. Gaya ng aming sinabi po sa Beatitudes kanina, Panginoong Ama, it's not by material things, Panginoong Ama, kundi may mga malalalim pa na higit na pagpapala po upang kami, Panginoong Diyos, ay makapagbigay ng ganap na kalwalhatian sa inyo. Maraming salamat po for the gift of the birth of the Lord Jesus Christ, na lahat kami ngayon, Panginoong Amang, nanampalataya at nanalig sa iyo, ay hindi na po kami mapapahamak sa impyerno, kundi bibigyan niyo po kami ng buhay na walang hanggan. Salamat ng maraming, Ama, at gayon din ang prayer ko, Panginoon, samahan niyo po ang lahat na nakinig online, pagpalain niyo po ang lahat po ng mga nasa abroad, gabayan niyo po ang lahat ng mga kapatid namin po na gumaling po, nasa banig po ng karamdaman ngayon. Kaya Ama, mataas na papurit pagdakila ay aming pinagkakaloob sa inyo. Ito po ang aming pagsusumamot panalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord Jesus Christ. Para po sa ating offering, handa po natin ating mga kaloob at samahan niyo po ako sa panalangin. Lord, we thank you for all these blessings. Maraming salamat po sa mga biyayang pinagkaloob nyo sa lahat po ng aming mga trabaho, sa lahat po ng aming mga negosyo, sa lahat po, Lord, ng mga resources, sa mga pang-araw-araw namin pinagkukunan. Maraming salamat po, Lord, for all these blessings upon blessings na amin pong natatamasa nagmumula sa inyo. Dalangin namin, Lord, na ang aming mga kaloob ay maging isang mabuting handog, magamit po sa iyong gawain upang marami pa po kaming magawa for you, Lord God, for the expansion of your kingdom. And we pray, Father, sa lahat po ng mga naghahanap ng kanilang mga mapagkukunan, mga naghahanap po ng trabaho, yung mga naghahangad po rin po ng negosyo. You are a generous God. You provide all our needs according to your riches and glory. Kaya naman, Ama, dalangin namin na buksan niyo po ang langit at ibuhos niyo po lahat ng pagpapalang ito na wala po kaming sugat, pagkalagyan. Thank you, Father God. We bring back all the glory and praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maligayang Pasko, maligayang Pasko, huwag kalilimutan, ang araw ay kay Jesucristo. Maligayang Pasko, maligayang Pasko, huwag kalilimutan, ang araw ay kay Jesucristo. Maligaya ang araw na ito, sapagkat isinilang ang Panginoon. Araw ng pag-ibig, araw ng pagbibigay. Maligayang Pasko, maligayang Pasko, huwag kalilimutan, ang araw ay kay Jesucristo.
Praise God. Para po sa ating mga nagdiriwang po ng kanilang kaarawan, December 27 po, kapatid ko yan, Sister Lizette Palomar. Happy birthday. December 31 naman po si Sister Vicky Vista. Happy birthday din po. Sige po, at kung wala po, para po sa ating announcement, every Wednesday po yan, 7 o'clock ng gabi, ang ating Bible study via our Facebook page. And ang ating pong prayer meeting, every 5 a.m. naman po and 8 p.m. Via Facebook Messenger. And if you want to be part of that circle, message lang po kayo sa ating official Facebook page. So para po sa ating upcoming grand recognition, so that would be on February 4. So sa lahat po ng mga students po natin dito sa simbahan, from year 2020 to 2022, magpatala lang po kayo kung meron po kayong mga award or yung mga honor, yung mga recognitions niyo po sa school. Lapitan niyo lang po yung mga youth natin para po masama kayo sa ating graduation by February 4. Sige po, para po sa ating pagtatapos, tatawagan ko na po si Pastor for our closing prayer and benediction. Praise God. Tayo po lahat ay tumayo. Enjoyin po natin ang araw na ito. At tayo po lahat ay manalangin sa ating dakilang Ama. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sapagkat sadyang napakabuti niyo po sa kabila po ng lahat po ng mga kapaguran kahapon, sa lahat po ng mga kapatid po na hanggang ngayon po, Panginoong Ama, nag-aalay po ng kanilang panahon, online man or on-site. Pagpalain niyo po, Panginoong Ama, ang araw na ito na amin pong ginugunita ang inyong kapanganakan. Maraming salamat po. Bigyan niyo po ng pagpapala, pagbabasbas po ang lahat ng mga kapatid po na papasyal, ang lahat ng kakain sa labas, ang lahat po, Panginoong Ama, na uuwi ng kanilang tahanan, na kung paano kami po'y iningatan ng inyo pong mga anghel. Patuloy, Panginoong Diyos, hinihingi ko po ang bakod ng pag-iingat na lahat po kami makarating sa pangaparoroonan namin ng ligtas, mapayapa, walang anumang aksidente at biglaang kamatayan. Kaya, Panginoong Diyos, sa pamagitan ng kapangyarihan ng Ama namin na nasa langit, at gayon din naman po ng pag-ibig ni Kristo Jesus, ng pakikipisan at ng karunungan at katalinuhan ng Santo at Banal na Espiritu, binabasbasan ko po ang lahat ng mga hinirang mo, ng mga anak mo, Panginoong Ama, at gaya po ng sinasaad sa aklat ng bilang, doon po sa 6, 24 hanggang 27, binibitawan ko po ang lahat ng mga blessings na ito. Pagpalain nawa at ingatan kami ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan paman. That surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Magandang umaga po at magandang Pasko po sa bawat isa. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Muli, awitan po natin ang ating Panginoon. Bago po tayo maghiwa-hiwalay, batiin po natin ang bawat isa, kamayan po natin ang bawat kapatiran. Kami magpupuri sa'yo sa tanging pangalan mo. O Jesus, ang awiting ito ay alay sa'yo. Kami naririto upang magpuri sa'yo. Purihin ka, purihin ka, purihin ka, Jesus. Iniligtas kami at iyong tinubos. Purihin ka, purihin ka, purihin ka, Jesus. Kaya
ang aming Diyos. Magandang umaga po. Merry Christmas and have a Happy New Year. Sa'yo, sa tanging pangalan mo, O Jesus, ang awiting ito ay alay sa'yo. Kami naririto upang magpuri sa'yo. Purihin ka, purihin ka, purihin ka, Jesus. Iniligtas kami at iyong tinubos. Purihin ka, purihin ka, purihin ka, Jesus. Kailan pa man ikaw ang aming Diyos.